Angeline's POV. Mabangis ka talaga, bulong nito. Paano kita maiintindihan kung hindi ka magsasalita tungkol sa mga nangyari kanina? Gusto mo hulaan ko? Muling nagsalabo ang kilay ko. Di ko talaga masundan ang utak ni Andre. Hindi ako na-inform na fortune teller ka na pala. Sarcastic ang bigkas ko. Ano pa bang gusto mong marinig na ano? Inaway ko at binala kong sakalin ang baby Zebby mo? Tinaas kong kilay matapos makitang nanliit ang mata nito. Well, totoo naman din yon. Mabilis akong umiwas ang tingin kahit naman iniinis ko ang pangalan ko. Marami pa rin yon sa panin nito. And then? Mabilis pa sa 4:00 ako napabali ng tingin sa kanya. Di ko inaasahan ang sagot na tanong nito. Imbes kasi na makitang galito, tila nalilibang pa ito. What happened next? No, scratch that. What happened before I came? Paglilinaw nito sa tanong niya. Hindi kaya ito nananaginip at hindi ibang Andrew ang kaharap ko? Gusto yatang tumalon sa tuwa ng puso ko, ngunit pigil ko ang pagbubunyi. Baka kasi mamaya mahabang sermon ang abutin ko. Tumikim ako at nag-iwas ang tingin. Pinag-cruise sa mga braso ko at muling kinunot ang noo. Does it matter, Andrew? Sermonan mo na lang ako ngayon din. Alam ko naman na kay Zebby ang loyalty mo. Tss! Anito bago nahagip ng tingin ko ang pagtayo nito ng maayos at paghakbang. Pinilit kong sariling hindi siya lingunin. Para na ako magkaka-stiff-neck mapanatili lang sa pintong atensyon ko, but then he blocked it. He moved in front of me, blocking my view of the door. He even had the audacity to kneel on one knee just so he could catch my eyes. Awang ang labi, nagkatitigan kami. I'm sorry, tuwid nitong bigkas. Mamaligno yata ako, baka sinasaniban si Andre kung kahit nagsusorry to ngayon. Ha? May lagnat ka ba? Kinapa ko ang noo at leg nito, masiguro lang na hindi ito nagdideliryo. Marahan itong hinawi ang palad ko at salubong ng kilay. Muli itong nag-iwas ng tingin sa akin. Oh my! Hindi ko alam ganito pala kahirap mag-sorry. Bakit ko ba ginagawa to? Bulong nito. Kiniling ko ang muka at gusto sanang ipaulit ang sinabi nito para mag-gets ko. Ngunit humirap na siya sa akin at medyo aborido na ang itsura. Confirm. Si Andre pa rin ang kausap ko. Just accept it. I am not obliged to say sorry, but since I think Zebby's actions are my responsibility. Blah, blah. Para na akong bingi sa sinabi nito. Di ko na pinakinggan. Basta na akong tumayo at nagmarcha sa pinto. Come back here, Angeline. I'm still talking to you. Sigaw nito. Umirap ako at babagsak na sinara ang pinto. Nakakainis din pala kahit tanggap mo na nasa ibang loyalty. Pagkatapos dahil pa rin sa iba kung bakit ito nagsasorry. Kala ko pa naman sincere. Napailing ako. Gusto ko sanang puntahan si Adi, ngunit ayoko makita niyang naiinis ako ngayon. Pumit ako sa hagdan at dumiretso sa kusina. I think I need very cold water to lessen the irritation I am feeling. Nagsalin akong tubig sa baso at tuloy-tuloy yung nilagok. Muntik pang mabasag ang baso matapos kong may kalakasan ibabayin sa mesa. Di ko binitawan at mas sinigpitan ang hawak doon. Dapat kasi wala akong pakialam, kahit pa sambahin ni Andre Zebby. Kahit pa ituring niyang Reyna, kaya lang, parang mali sa pakiramdam ko na itong papabura ni Andre. Hindi ba't dapat ako? Kasi ako lang naman ang ina ng anak niya. Bakit parang mas gusto kong ako na lang? Sa akin na lang atensyon niya. Muli ako napailing sa naisip. Kinagat ang labi para pigilan ang sarili mag-isip ng pinagbabawal na teknik. Una pa lang alam kong wala akong kahit anong pwedeng panghawakan. Lahat na nangyari sa bawat gabi parte lang ng kasunduan namin dalawa. Mas sumigpit ang hawak ko sa baso. Muntikan ko pang maibato sa kung saan kung wala lang kumuha noon sa palad ko. Bakit ka bumaba? We're not yet done talking. Simpleng saad nito. Nagsalin pa to ng tubig sa basong ininuman ko at walang pasabi, nilagok iyon. Gusto ko sanang mamangha ang kaso, naalala kong mas malala pa rito ang nagawa namin. Kung nagsorry ka in behalf of Zebby, well, I won't accept it. Ba't ka nagsusorry? Wala ka namang kasalanan. Marahan itong binaba ang baso at kumibit balikat. Well, it's because I know who started it. Di naman dahil di ko pinagalitan sa Zebby, sa'yo na ako galit. There are things that sometimes works differently. Makahulugang bigkas nito. Tuluyan na ako sumandal sa mesa. Mariin ko siyang tinitigan. Wala ring kapilyuhan na pang-aasaran na kabaskil sa labi nito. As I see is a serious man who is quietly waiting for my response. I cleared my throat and raised my one brow.
What do you mean, Andre? Hindi mo pa naman ako ini-inform na last love pala ang mga hindi napapagalitan. Exactly. I want to inform you that I'm not mad just because I shouted at you. I cared for you, that's why. I want you to learn from your own mistakes. Kabahan ka kapag di na kita pinagalitan. It only means that you don't matter to me anymore, Miss Di Masupil. Walang halong birong bigkas nito. Napamaang ako at mas pinaningkitan siya ng tingin. So, should I be thankful because of that? Maliit tong umisi. Muling uminom sa baso bago walang sabi, dumakwang at kinulong ako sa pagitan ng katawan niya at ng mesa. Well, it's up to you. I'm not forcing you to say thank you, bulong nito. By the way, I need a secretary and I want it to be you. Same old day, sweetie. Sa kabilang banda, Addie, don't run, baby. Tumigil to mula sa pagtakbo at nilipat ang tingin sa loob ng lobby ng kumpanya. Excited tong makaakit sa itaas para makita si Andre. Nauna kasi tong pumasok, pinasundo na lamang ako. Mama, so both of you will work? Kuryosong tanong nito. Sinabi ko kasi kagabi na magtatrabaho ko sa kumpanya ng daddy niya. Di ko rin naman siya kayang iwan na lang kaya yakarin, kaya't sinama ko siya. Andre has no idea about this. Ang alam niya ako lang. Don't worry baby, sa opisina ka ng daddy mo. Do what you want, anak. Kinindatan ko siya na ikinangisi nito. Pagkaraan, humawak sa kamay ko at sabay kaming dumiretso sa elevator. Nang makarating sa top floor, agad na nabungaran ko si Melanie, Karina at si Adriel. Nginitian ko sila ng malawak bago tinakakandaan, papalapit sa kanila. Hello, kamusta kayo dito? Pagbati ko. Kaya lang wala na sa akin atensyon nila kundi na kay Adi na. Awang ang mga labi nila matapos matitigan ng anak ko. Nabitawan pa ni Melanie ang mga folders na hawak at kagad na lumapit sa anak ko. Totoo ba to? Mini-mini Mr. Andre? Si Adriel na pinantayan ng tangkad ni Adi. Nilingon ako ng anak ko at nagtatanong ang mga mata niya. Tumango ako sa kanya at gumiti para hindi niya sungitin ang tatlo. Ibig sabihin, totoo nga na naging fiancé ka na Mr. Andre? Si Karina na nasa akin na ang tingin. Parang ganon pero magulo. Tipid akong ngumiti bago ginulo ang buhok ng anak ko. Si Adi nga pala, anak ko. Shock ako, grabe. Sharpshooter pala si Mr. Andre. Ang gwapo pa ng anak. Hintayin ko to lumaki. Ani Adriel bago pinanggigiran ng pisngi ni Adi. Mama, it hurts. Sumiksik sa akin si Adi matapos nun at ayaw na ulit tumingin sa kanila. Ikaw kasi Adriel, tinakot mong bata. Hinampas to ni Melanie sa braso. Mahina akong tumawat balak sana magpaalam sa kanila, kaya lang dumating pa si Baron. Miss Di Masupil, nandito na po pala kayo. Hindi niyo po nasabing sasama si Adi. Akmang kukunin nito ang cellphone ngunit pinigilan ko. Huwag mong sabihin kay Andre. Pero mom, ngunit hindi na nito natuloy ang sasabihin. Nagmamadaling yabag ang narinig namin pagkatapos ay bulto na ni Andre ang sumilaw. Baron, Angeline will come here. Fix her table. Anito sarilong pambisig na katingin. Imbes si Baron, si Adi ang sumagot sa kanya. Daddy, I'm here. Bibong anito bago tumakbo papalapit kay Andre. Awang ang labi nito at agad na nasakin ang tingin. Bahagyang naningkit ang mata nito ngunit walang magawa matapos magpabuhat ni Adi. Buddy, you didn't tell me you wanna go here. I want to surprise you, Daddy. Mama told me I can play in your office. Baka sa excitement sa boses nito. Natigilan ako matapos tapunan ng tingin ni Andre. Natahimik ang paligid. Mabalis din bumalik sa kanika niya ng upaan sa Melanie. Can we play basketball inside? Dagdag na tanong pa ni Adi. Binala kong kunin sa bisig ni Andre ang bata, ngunit nilayo niya ito. It's okay, buddy, for as long as you won't break anything. Kalmado pero alam kong may banta iyon. Di niya lang mapagtaasan ng boses ang bata na kinangisi ko. Kay Adi lang pala titiklop si Andre. Pilit kong kinagat ang labi para di ko mawala ang malawak kong ngisi. Ibig lang kasing sabihin ito magbabantay kay Adi at sa labas ako magtatrabaho. Baron, if there is, please buy us a ball and possibly some jersey. Noted, sir. I'll come back right away. Tumalima si Baron at agad tinungong elevator. Ako na may pasimpleng nilapag ang bag ko sa mesang tingin ko'y akin. Pagkaupo na nga ako ngunit nasalubong ko ang pagtaas ng kili ni Andre. And you, Miss Di Masupil, please go with us inside the office. Agad nangunot ang noo ko. Ano? Bakit ako susunod? Dito ako magtatrabaho?
Mahinang angel ko. Maliit tong ngumuso. Inayos pa niya sa bisig niya si Adi. Pagkatapos ay nginisihan ako. Kanino bang ideya to? Since we will play basketball, we need a scorer. Mas lumawak pa ang ngisi nito. May gigil akong kumuha ang bag. Baka sumunod sa kanila sa opisina. Hindi ko alam ang score na yan. Dadalhin ko lang ang trabaho ko dito. He looked at me from behind before he put down Adi. If that's what you want, you can use my table and maybe you can check other documents over there. Tumango ako, tumiretso sa swivel chair. Mas okay na nasa mesa ako kaysa makipaglaro sa kanila. Kala ko pa naman tahimik lang ako magtatrabaho sa labas. Daddy, this office is so big. I didn't know we could play here. Ani Adi na umupo sa sofang naroon. Yeah, buddy, I don't know how to. May halong sarkasmong bigkas pa nito. Tinapunan pa niya ako na naniningkit na tingin, ngunit walang mali siya kung binuksan ang folder na sa mesa. Alam ko naman ayaw nito ng ganito sa opisina niya. He cannot work peacefully, but he cannot say no to Adi either. Di rin nagtagal kumatok si Byron bitbit ang bola at 2 paper bag. Namilog ang mata ni Adi matapos makita mga yon. Mas lalo na ang jersey clothes. Parehas pa sila ni Andre. Nagtungo sila ng banyo at paglabas. Nakaayos na sila. Nagtagal pa ang titig ko kay Andre. Hindi ko alam babagay din pala sa kanya magsuot ng simpleng jersey. Sinundan ko pa ang tingin ng mga ito. Ang mga paa nila na parehong walang suot na sapatos. I forgot to ask for rubber shoes. Paliwanag pa nito. Matapos na mahuli ang tingin ko, kumibit balikat ako. It's okay. Hindi naman seryoso na laban yan. Yeah, and you can always watch us if you need. And feel bored. Tumango ako at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng dokumento na hindi ko naman maintindihan. Ang mata ko ay nasa papel habang ang tenga ko nasa kanilang dalawa ni Adi. What if I won, Daddy? What exactly are you going to give me? I'll give you what you want, buddy. Just say it. Sure, I want donut after this, Daddy. Dinig ko nag-high five pa sila bago tumalbog ang bola. Pinilit kong mag-focus sa binabasa. Kahit pa ang tenga ko ay nakapokus sa talbog ng bola at binitawan ko silang dalawa. Minsan pa ako napapatigil kapag narinig kong natatalo si Adi. Daddy, ako muna sa bola. Maktol pa nito. Buddy, not all things will be given to you. You need to work hard and smarter before you can get the ball in my hand. Sagot ni Andre. But I am too small. You're taller than me. Lumuhod ka kaya, Daddy. Napangisi ako. Akala yata ni Andre puro bait lang ang anak niya. Ngayon nahanap niya ng katapat niya. Adi can be really mean sometimes. Naging abala sila sa paglalaro habang ako naman ay abala sa dokumento. Pero minsan mas nagtatagal pa ako sa panonood sa kanila at napapangiti. Lalo kapag ka nakikita na nag-e-enjoy sila ang mag-aama sa paglalaro. Mag-ama? Sandali pa akong natigilan sa naisip. Kusa lamang yung nasabi ng isip ko pero bakit ang sarap sa pakiramdam na tawagan silang mag-ama ko na kahit sandali masabi ko mag-ama sila at pamilya ko sila. Ngayon, hindi ako nagsisising pumayag kay Andre. Masaya ako naranasan to ng anak ko. Alam kong itong pinakamahalagang parte sa pagkatao nito. Ang makasamang parehong magulang niya at maranasan to ng anak ko at maging masaya. Lunod na ako sa pagtawa habang pinapanood sila. Ginawa pang shoot court ang trash bin na walang laman. Kung di nga lang tumunog ang intercom, hindi mawawala sa kanilang atensyon ko. Donut, ma'am? Ani ng boses ni Baron. Alright, wait. Agad akong tumayo at tumungo sa pinto. Pagbukas ko isang box ng donut at 3 large shake ang nakaabang. Thank you, Baron. Tumango to at tumalikod na. Agad kong sinara ang pinto at nilock. Sakto paglingon ni Adi, agad nanlaki ang mata sa hawak ko. My donuts! Time is up, Daddy. I'm hungry. Tumakbo to papalapit sa akin at tumawak sa damit ko. Give me some, Mama. I am so tired and hungry. Napanguso to na kinahalaka ko. Bala ko sana siyang hawakan sa kamay, ngunit nakalapit na si Andre agad siyang binuhat. You can have all of that, buddy. No, I'll give the 3 to Mama and then I'll give 1 to you, Daddy. What?
Ba't isa lang sa akin? It's because you lose and I won. Ngumisi si Addie at agad kinuhang donut na bibigay na makarating kami sa mesa. Bumalik ako ng swivel chair habang umupo silang dalawa ni Andre sa harap ng mesa. Kunwaring nanlumo si Andre na kinatawa ng isa. Don't be sad, Daddy. I will feed you. Ni hindi ako makakain ng donut, tayong shake lang ang ininom ko. Nakukitan ako sa kanilang dalawa. Parang pinagbiyak na buko, hindi na kailangan ng DNA test. Pinilit kong ibalik ang atensyon sa pagbabasa ng dokumento habang kumakain sila para di ko maistorbo ang bonding nila. Kung tutuusin, kulang pang oras na to para makabawi sila sa isa't isa. Ang importante ngayon pareho silang masaya. I felt at peace with that. Ganitong palang pakiramdam pag buong pamilya mo. Tila ngayon lang ako na kontento at siguro kung hiling man ako, sana maging maayos ng lahat. Makalipas sa kalahating oras, nangunot ang noo ko sa binabasa na sa tingin ko sales report, pero di ko na malayan wala na mag-ama sa harapan ko. Akma akong tatayo ngunit nakita ko si Andre papalabas sa kwarto ng opisina niya. Ang kwarto kung saan kami nagsalo ng init noon. Nag-iinit ang pisngi ko at inabot ng shake na hindi na malamig para lang maibsan ang pag-iinit ko. Binaling ko rin ang atensyon sa donut na nasa harap ko at kumagat doon. Nakatulog na, sobrang napagod. Bigkas ni Andre papalapit sa akin. Agad akong tumayo para makaupo na ito sa swivel chair niya. Bala ko na rin lumabas sana ang kaso, hinulo nito ang bewang ko at agad akong binagsak sa kandungan niya. Aalis na ako, Andre. Nagpumilit akong tumayo ngunit mas malakas sa mga braso nito. How's the donut? Is it delicious? He asked, whispering. Natitigan ko ang namumungay nitong mga mata na sa labi ko naman nakatitig. Tumikim ako pang tanggalin ang init na nagsisimulang mabuhay sa kaibuturan ko.